Ang mahiwagang palakol, sina Mando at Anto, ni Jopet Pilibo. Maulan, ang tahimik at madilim na gabi ng baryo Mandaing. Tanging ang ilaw ng sulo na bitbit ng dalawang lalaking naghuhukay ng lupa na 30 metro ang layo sa isang kubo sa kagubatan, at tanging tunog ng bareta ang bumubungkal sa lupa ang naririnig. Sila ang dalawang magkapatid na si Bando at ang kanyang bunsong kapatid na si Onton. Naghuhukay sila ng lupa na may hanggang dibdib ang lalim. Kasabay ng paglalim ng gabi ay unti-unti ring paglalim ng buta sa lupang inuhukay ng magkapatid. Matagal pa ba yan, kuya? Tanong ni Anton habang nanginginig. Malapit na to. At manahimik ka nga. Hayaan mo. Pag nakuha na natin ng ginto, ay tiyak na yayaman tayo. Sabi ng kapatid habang dahan-dahang naghuhukay. Paano naman kung may asong, kuya? Tatakbo talaga. Hindi pa tapos magsalita si Anton ay sinumbatan siya kaagad ng kapatid. Siraulo ka ba? Tahimik ka, sabi eh. Pabulong na sagot ni Mando. Pasensya po, kuya. Kung yayaman na ako, papakasalan ko talaga si Lily. Pabulong niyang sabi sa sarili, sabay ngiti. Nagpatuloy silang naghukay hanggang sa naging lagpas sa tao na ang lalim ng butas sa lupa. Lumipas din ang ilang oras ng paghuhukay at nagpasya silang magpahinga. Maya-maya ay biglang may nag-akmang sumugod sa kanila na isang nilalang. Parang tegre, malaki at mabilis tumakbo. Kuya, takbo! Sigaw ni Anton habang pakapakapang tumakbo, bitbit pa rin ang sulo. Tumakbo sila ng hanggang sa lahat na kanilang makakaya at halos abot dibdib na ang hingal na kanilang natamo. Bigla-bigla ring nawala ang isang nilalang na mahabol sa kanila. Anton! Tignan mo na maigi sa mga puno at ako na may titingan sa mga damuhan. Utos ni Mando sa kapatid. Bakit? Kaya biglang nawala, kuya? Tanong naman ni Anton. Hindi ko alam. Mabuti naman. Bakit nagtagalong ka pa? Pabalik na tanong ng kapatid. Habang nagbangayan ang dalawa, ay bigla silang may narinig na isang sigaw na maalategre mula sa malayo. Maya-maya na may nakita silang isang taong mabilis tumakbot dumaan sa kanilang harapan. Matipuno, makisig ang pangangatawan at may dalang malaking palakol na may dalawang talim. Mas natakot ang dalawa kaya't nagpasya silang umuwi na lang at piniling iniwan ang kanilang ginawa sa ilang oras na pagbubuhos ng pagod. Lumipas ang ilang araw ngunit tumatak pa rin ang gabing iyon sa magkapatid, lalong-lalo na kay Mando. Hindi ko alam kung ano yun. Malapit na sana naming makuha dahil abot na namin yung sinasabi mong lalim ng lupa. Wika ni Mando habang kinakausap ang isang albularyo. Siya si Alfonso, ang itinuturing na pinakamahusay at makapangyarihan na albularyo sa baryo ng Anlogan na malapit sa baryo ng Mandaing. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan sa pagtutulong sa mga mamamayan sa lugar, ngunit ginagamit niya rin ito sa kanyang pagkauhaw sa salapi. Ang kanyang pagtulong ay may hingi-hinging kapalit, lalong-lalo na kung alam niyang makikinabang siya sa tinutulungan, at yan ay hindi alam ng magkapatid. Hayaan mo. Sa susunod na babalik kayo doon ay makukuha mo na yun. Wika ng albularyo. Babalik? Kami? Patanong na sagot ni Mando. Oo. Bakit hindi? Hindi ba kakasabi mo lang na malapit na? Sana. Tanong ulit ni Alfonso na mas naging interesado sa paghuhukay ng magkapatid. Pero, nakakatakot naman dun. Sagot ni Mando. Pero yayaman naman kayo, di ba? Wika ni Alfonso sabay bulong sa sarili na mas yayaman ako. Naniwala naman agad si Mando at agad itong umuwi. Anton! Anton! Pasigaw na pagtawag ni Mando sa kapatid habang papalapit sa kanilang munting kubo.
Ulila na ang dalawa dahil namatay ang kanilang mga magulang sa kadahilan ng kinain ito ng isang tegre habang nangangaso. Si Mando ay 20 taong gulang samantala si Anton ay maglilimang taon pa lamang kung pagbabasihan ang pagsapit ng 29 ng Pebrero. Nasaan ka, Anton? Patuloy na pagsigaw ni Mando. Narito ako, kuya! Sa may kanal! Halika! Pasigaw ding sagot ni Anton. At ano naman ang ginagawa mo dyan? Patanong ng kapatid. Sinusubukan kong magsaing dito sa kanal, kuya. Baka ahanga sa akin si Lily kung magtatagumpay ako sa aking imbensyon. Hindi pa nakapagtapos magsalita si Anton ay biglang hinampas siya kaagad ng kapatid. Sinaulo ka talaga? Wala na nga tayong pagsaing, pinapairal mo pa yung katarantaduhan mo? Galit niyang sagot sa kapatid. Ngunit sa kabali ng pagkainis ay tinulungan niya itong tumayo mula sa pagkakatumba sa kanal. Habang naghahanda si Mando sa pagpabalik nila doon sa gubat, ay naghanda rin si Anton ng isang maliit na palakol na ginawa niya upang dalhin sa gubat. Sa kabilang banda naman, sa bahay ng albularyong si Alfonso, nagluto ng isang ugat ng punong antipolo gamit ang mahiwagang langis, ang kubang si Dimet. Siya ang kanang kamay ni Alfonso. Magkapatid silang dalawa subalit itinuturing ni Alfonso na inutil ang kanyang kapatid at ginawang alipin dahil sa pisikal nitong anyo. Mahal kong kapatid mahal kong prinsipe. Natapos ko na ang inandang ugat ng antipolo na may kuko ng oso. Ay, maaari ka nang magpalit anyo sa harap ng bilog ng buwan. Sabi ng kuba habang hinahalo ang pinakuloang puno ng antipolo sa langis. May pakinabang ka rin kahit papano. Sagot ni Alfonso at dagdag pa niyang, tiyak na mababaliw na naman sa takot ng mga ampas lupang magpapayaman sa akin. Malapit ng magmadaling araw. Sumisipol ang malamig na hangin sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ganun pa rin, si Mando ang tagabungkal at si Anton ang tagabitbit ng ilaw. Lumalim pa ng husto ang butas sa lupa hanggang sa narinig at naramdaman ni Mando na tila'y natamaanan niya ang kahon. Ang kahon na siyang pinaniniwalaan na iyon ang kahong may ginto. Agad binuhat pataas ang kahon na singlaki sa ulo ng kalabaw. Mayaman na tayo, Anton! Napapaiyak sa saya si Mando. Oo, at saka magpapakasal na kami ni Lily. Binanggit niya kaagad, katulad sa inasahang sasagot niya. Nagsalita ka na naman ng tulog, Anton. Wika niya na tila'y nakikita niya ang kaginawahan sa buhay. Nang sinubukan nilang buksan ang kahon ay biglang may isang malaking anino ng isang nilalang na tumakip sa ilaw ng buwan. Narinig din nila ang halakhak ng isang kuba sa gilid ng malaking anino. Parang huminto sa hangin ang isip ng dalawa sa nakita nilang isang malaking nakakatakot na oso. Maging ang kanilang mga bibig ay tila silyado dahil hindi sila makapagsalita. Lumapit ng dahan-dahan ng oso sa magkapatid at biglang sumigaw si Anton. Palakol! Sumulpot kaagad ang isang palakol at dumikit sa puno ng nara malapit sa oso at kuba. Bigla ding nag-anyo tao ang oso na tila'y nawala ang mahika nito. Nakita ng magkapatid na ang osong iyon ay ang albularyong si Alfonso pala. Ginoong Alfonso? Ikaw yan? Kita sa mukha ni Mando ang pagkabigla sa nakita. Bigla namang may sumagot. Oo, siya ang taong pinagkatiwalahan mo na tutulong sa inyo na aahon sa buhay. At sino ka naman? Tanong ni Mando habang mas naging natakot. Ako si Gabriel, sagot ng lalaki. Naaalala nila ang mga kurukurong narinig mula sa mga mamamayan sa kanilang lugar. Siya si Gabriel, ang kilalang tagapagtanggol mula sa baryo ng Kabuluhan at ngayon napadpad sa baryo ng Manday. Pinagkakatiwalaan kitang ikaw ang tutulong na magkakatawid na kami sa hamon ng kahirapan. Wika ni Mando
na nanghihinayang kay Alfonso. Tulong? Anong tulong? Kasalanan ko bang madali kayong maniwala? Kasalanan ko bang uto-uto kayo? Sagot ng albularyo. Ako'y nagpanggap na tutulong dahil alam kong makikinabang din ako sa kayamanang inyong makuha. Dagdag niyang habang umahalakhak at nilunok ang kuko ng uwak. Agad itong nag-ibaan nyo. Walang langis at walang ugat ng antipolo kaya't malaking pakpak lamang ng uwak ang tumubo sa kanyang likod. Hindi ito unang beses na magtagpo ang ating landas. Hindi ito unang beses na tatalunin kita. Wika ni Gabriel habang inaablot ang palakol sa puno ng nara. Hindi mo ako natalo noon. Katulad ka lang ng magkapatid na inisip na maihisahan ako kagad. Payabang na sagot ni Alfonso. Nagtago ang magkapatid sa likod ng puno ng talisay malapit sa butas na kanilang hinukay. Samantala, hindi nila nalaman na tumakbo ang kubang si Demet at tumakas mula sa lugar. Ito ay dahil sa takot itong madamay sa kung ano ang mangyayari sa laban ni Alfonso at Gabriel. Agad namang lumipad habang nag-uorasyon gamit ang salitang Latin si Alfonso. Naghahanda rin si Gabriel sa pag-atake ni Alfonso sa kanya. Tahimik ang paligid. Nakapatay ang sulo ni Anton. Tanging buwan lamang nagliliwanag sa gabing iyon. Sumugod bigla si Alfonso gamit ang higanting pakpak ng uwak na sumanib sa kanya. Parang baril sa bilis. Singtalim ng itak sa tulis ang mga balihibong hinagis ng pakpak. Samantalang hinanda ni Gabriel ang kanyang palakol na may 2 talim. Pinapaikot-ikot niya ito. Ang palakol ay ang tanging sandata na bilin ng ama ni Gabriel sa kanya. Ito'y pamana na nagsilbing instrumento sa pagpapalakas ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban at pakikipagdigma sa masasama. Wala ka ng takas, Gabriel! Wika ni Alfonso habang umaata. Tiniis ni Gabriel ang pangangalay ng kanyang mga braso at kamay dahil alam niyang mauubos din ang mga balahibo ng pakpak ng albularyo. At nagkumbay siya sa paghihintay. Dahil naubos sa mga balahibo sa pakpak ni Alfonso. Nahulog ito at kitang-kita na wala na itong laban. Alam kong dadating ang araw na ito. Matatapos ang iyong kasamaan. Wika ni Gabriel habang tinapat ang kanyang palakol sa dibdib ni Alfonso. Nagkakamali ka, sagot ng albularyo. Demet! Mahal kong kapatid! Ang kuko ng agila! Sigaw niyang inakalang nandyan pa ang kubang inalipin niya na ngayoy tinawag niyang kapatid. Lumabas sa magkapatid sa pinagtaguan. Iniwan ka na ng kuba, sambit ni Mando. Tapusin mo na siya, palakol! Pagkasabik na sinabi ni Anton. Tiningnan ni Gabriel ang albularyo at hiningi sa magkapatid ang kahon. Nasaan ang kahon? Maaari ba ninyong dalhin sa akin ang kahon? Pakiusap ni Gabriel. Anong gagawin mo? Nag-aalang tanong ni Mando. Ito ang puso't kaluluwa ng pagkauhaw ng albularyong ito sa kayamanan at kapangyarihan. Wawasakin ko ito nang walang sinumang makinabang sa sumpanga ng kasamaan. Kalmadong wika ni Gabriel. Sumagot naman si Anton. Kuya, ibigay mo na. Mahirap nga tayo pero hindi ang biyaya mula sa kasamaan na magkakahahon sa atin sa kahirapan. Pakiusap ni Gabriel sa nakakatandang kapatid. Kaya naman, ibinigay ni Mando ang kahon. Ito na may agad winasak ni Gabriel gamit ang palakol. Tunaw ito kasabay ng pagtunaw din ng katawan ni Alfonso. Naging usok at tinaboy ng hangin patungo sa buwan. Tanda ito na kailanman ay hindi na ito babalik at makukulong lamang ito sa buwan. Hindi na malaya na magkapatid na nawala si Gabriel. Natunaw din siya? Tanong ni Mando. Umalis na siya, kuya. Hindi niya kailangan manitili dito. Marami rin kasi ang naghihintay sa tulong niya eh. Wika ni Anton. Napansin ng nakakatandang kapatid na parang may iba sa kanyang kapatid. Teka lang, Anton. Ang tino mo ngayong kausap ah. Grabe ka naman, kuya.
Pero alam mo, meron na akong ikukwento kay Lily. Ay, hindi pa pala. Uwi na nga tayo, Bunso. Wika niya habang natawa sa kanyang kapatid. Simula ng gabing iyon, nagpatuloy sa payapang pamumuhay ang magkapatid. Nagkaroon ng trabaho sa Mando sa sakahan at nag-aaral sa elementarya si Anton sa kagustuhan niyang maging inventor at sa sekreto niyang baka makikita siya ni Lily. Ang babaeng kumakatok sa kanyang puso mula sa kanyang panaginip.